So ito guys yung example ng Easy Ship. So bali dito meron kang makikita na isang order, no, under FBM. Tapos ang gagawin mo lang is you need to click itong schedule order, no. So dito sa part na to, makita mo diyan kung kailan siya in order, anong name ng customer, tapos yung order details. Makita mo din sa image kung ano yung product na in order ng customer. Tapos dito makikita mo rin yung product title, tapos yung SKU, tsaka yung ASIN number, tsaka yung quantity at magkano yung pinurchase ng customer. Tapos yung standard shipping na yan, when you say ship by date, meaning to say, dapat daw during that days, ma-ship na yung product. No? And deliver by date, meaning to say, dapat yung product ay papunta na sa customer. So, supposed to be dapat ma-deliver siya on or before Thursday, February 15. Okay? So, para ma-ship mo na siya at ma-deliver mo na sa Amazon, all you have to do is to click schedule order. Tapos dito, makikita mo din dyan sa taas, no, kung sino yung shipper. Siyempre, ikaw. Tapos yung shipping to, meaning papunta sa customer, details to ng customer. So, tinakpan ko para for confidentiality. So, dito sa order details, makikita mo dyan yung order ng customer mo. So, makikita mo yung title, makikita mo yung ASIN tsaka SKU, tapos yung price ng binayaran niya, tapos quantity. So, pay attention guys sa quantity kasi paminsan, pwede kayong maduling dyan. Okay? So, dito naman sa package details, syempre lalagay mo rin yung weight ng package mo, tapos yung dimension ng item, including the packaging. So, yan, lagay natin. And then, dito sa package identifier, wala na po kayong gagawin. And dito sa handover method, no, either schedule nyo siya ng drop-off or pick-up. Pag pinili yung schedule drop-off, bibigyan kayo ng mga addresses na kung saan doon nyo i-drop yung item. Tapos dito naman schedule pick-up, dito naman i-schedule nyo kung kailan ipipick up ni Amazon driver yung parcel nyo. So, click mo lang yung get slots dito sa under schedule pick-up. Tapos, piliin mo yung date ng availability mo. So, ako, pipiliin ko today. And then, Tuesday, 2 p.m. to 6 p.m. Tapos, click mo yung schedule pickup. And then, right after that, pwede mo nang i-print yung shipping label. So, piprint mo lang siya sa normal A4 size na bond paper. Kung wala kayong thermal printer or label printer, pwede naman siya sa A4 size na papel. Tapos, tupiin nyo na lang siya. So, click mo lang yung save, no? For the meantime, isa-save ko muna to sa desktop. And then, yun na. So, later on, ipiprint ko yung shipping label niya. Tapos, ilalagay ko doon sa labas ng plastic pouch. So, very important guys na kapag mag-ship kayo ng product, yung label na nakikita nyo dyan sa screen nyo, dapat nasa labas ito ng plastic pouch. So, either gamitan nyo siya ng A4 size na sticker label, yung A4 size na may adhesive, or ang gawin nyo is i-print ito sa A4 size na papel, yung normal na papel, tapos tupiin nyo na lang siya para hindi na kayo bumili ng sticker paper. So, kung gusto nyo makatipid, pwede kayong gumamit ng A4 size bond paper. Kung gusto nyo naman na naka-sticker siya, no, pwede nyo naman siyang i-print doon sa adhesive paper or yung A4 size na sticker. Okay? So, ito na yung final na shipping label natin. So, ito dapat yung palagi nating ipiprint every time na meron tayong orders. So, yun lang. Thank you for watching guys. Please don't forget to subscribe. Thank you.